Salain muna. Ang sabi sa John 8 verse 36, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Bilang Kristiyano, we must identify and filter out unkind and untruthful teachings about God and all unjesusness in religious teachings and practices that are discriminatory, racist, yung sexist, oppressive, controlling, exploitative, painful, and stressful. Yung mga katuruan na nagle-label sa mga tao, may kasali at may puwera. Dapat lagi din nating idinudulog sa Panginoon kung ang mga turong ito na napapakinggan natin o itinuturo sa atin ay ayon sa kanyang mga salita. Dahil wala namang taong perpekto kahit ang ating mga bishop, ang ating mga pastor, ang ating mga leaders. Kung ang pagtuturo ay namimili kung sino ang igagalang na gender at hindi, kung anong kasarian ang mahalaga at hindi, kung ang mga turo na ito ay mabigat sundin at nakakapagdusa, o kaya naman ay mapanggamit, o kinokontrol ka at parang wala ka ng sariling bait at will, ay mag-isip-isip ka. Kailangan mo ng discernment kung tama pa ba ito, sa Panginoon pa ba ito. Ano ba ang dapat na maging bunga ng pag-aaral ng Biblia, ng pagiging Kristiyano, at ng pagsunod kay Jesus? Ang pananalig kay Jesus at ang pagiging Kristiyano ay dapat sumasala at magpalaya mula kina Moises at sa mga Pariseyo. Dapat ang bunga ng pag-aaral na yan ay magpabuti at magpabait sa ating pagkatao. Magbigay ng kapahingahan sa espiritu at sa emosyon natin. Ganyan ang dapat na bunga. Kaya ka nagiging espiritual ay para bumait at gumanda ang iyong pagkatao. Hindi para ka sumungit, maging mapanghusga, maging mapanlait, mapaghiwalay sa iba, mapangmataas, laging namimintas, at maging halimaw. Huwag mag-degenerate at mag-backslide to legalism and Phariseeism. Be free from the unjesusness of the law, of the apostles, and even of modern-day Christianity. Hindi mga poon ang mga iyan. Hindi sila mga Diyos na untouchable. Only Jesus is the true image of God. Huwag mangimi at mag-atubili na salain kay Jesus ang lahat ng katuruan ng sino man na inyong pinapakinggan, papakinggan at mapapakinggan pa. O kahit na mga kaibigan yung iniisip na dahil mas matagal na silang nakakakilala sa Panginoon, ay mas marami na silang alam at maituturo sa iyo. Dapat meron tayong sariling bait, sariling free will na pag-aralan ang mga salita at ang mga utos ng Panginoon. Hindi yung sunod lang tayo ng sunod. Be free to be kind and loving like Jesus. Kapag ang turo ay maging mapagmataas ka dahil ikaw ay matagal ng Kristiyano o kaya ay 30 years ka na tagasunod ni Kristo, pero nakikita mo naman sa ugali na siya ay greedy, sakim, masyadong mataas ang tingin sa sarili, mapang-api, sigurado naman na mapapansin mo na may mali sa taong to. Kapag naging kind and loving na tayo katulad ni Jesus, then we will find rest for our souls. Kaya maging mapanuri. God bless us all.